Genesis chapter 3, let us read mula po sa verse 1 hanggang sa dulo nito. No? Verse 1, Now the serpent was more crafty than any wild animal which Adonai God had made. He said to the woman, Did God really say you are not to eat from any tree in the garden? The woman answered the serpent, We may eat from the fruit of the trees of the garden. But about the fruit of the tree in the middle of the garden, God said, You are neither to eat from it nor touch it, or you will die. The serpent said to the woman, It is not true that you will surely die. Verse 5, Because God knows that on the day you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the tree was good for food, that it had a pleasing appearance, and that the tree was desirable for making one wise, she took some of its fruit and ate. She also gave some to her husband who was with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves together to make themselves loincloths. They heard the voice of Adonai God walking in the garden at the time of the evening breeze. So the man and his wife hid themselves from the presence of Adonai God among the trees in the garden. Adonai God called to the man, Where are you? He answered, I heard your voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, so I hid myself. He said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree from which I ordered you not to eat? The man replied, The woman you gave to be with me, she gave me fruit from the tree, and I ate. Adonai God said to the woman, What is this you have done? The woman answered, The serpent tricked me, so I ate. Adonai God said to the serpent, Because you have done this, you are cursed more than all livestock and wild animals. You will crawl on your belly and eat dust as long as you live. I will put animosity between you and the woman, and between your descendant and her descendant. He will bruise your head, and you will bruise his heel. To the woman he said, I will greatly increase your pain in childbirth. You will bring forth children in pain. Your desire will be toward your husband, but he will rule over you. To Adam he said, Because you listened to what your wife said and ate from the tree about which I gave you the order, you are not to eat from it. The ground is cursed on your account. You will work hard to eat from it as long as you live. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat field plants. You will eat bread by the sweat of your forehead till you return to the ground. For you were taken out of it. You are dust, and you will return to dust. The man called his wife Hava, because she was the mother of all living. Adonai God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Adonai God said, See, the man has become like one of us, knowing good and evil. Now to prevent his
putting out his hand and taking also from the tree of life, eating and living forever. Therefore, Adonai God sent him out of the Garden of Eden to cultivate the ground from which he was taken. So he drove the man out, and he placed at the east of the Garden of Eden the cherubim and a flaming sword, which turned in every direction to guard the way to the tree of life. Now, ang isa pong makikita natin dito sa ating binasa ay ang tungkol sa pagkakasala ng tao. At in the beginning, nakita ho natin sa chapter 3 na ito ay sinimulan po doon sa serpent, or kung tawagin natin sa Tagalog, ito ay ahas. Now, sa ating pong pagkaintindi sa matagal na panahon, ito pong ahas na ito o yung serpent kung tawagin ay kabilang siya sa mga wild or domestic animal. Pero pag binasa ho nating maigi yung Bible, ang serpent po o ay ang ahas ay hindi po siya kasama sa kategorya ng mga wild animals or even domestic animals. Siya po ay merong kakaibang kategory. So, basahin ko lang ho ulit dito sa Genesis chapter 3. Sa verse 1 sabi in the ESV, "Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made." Now in the English Bible po ay meron pong nilagay dito na word na other. Now the serpent was more crafty than any other beast of the field. So lumalabas po, pag itong English Bible ang ating inintindi, ang serpent o ang ahas ay kabilang siya sa mga wild animals. Siya ay nasa kategorya ng wild animals. Pero in the original manuscript po kasi ay wala po yung other, yung word na other. So now the serpent was more crafty than or yung any other, no? More crafty than beasts of the field than the Lord God had made. So it is sang-ayon po sa mga Hebrew sages, yung mga rabbi, yung mga matatalinong Hudyo nung unang panahon, ang serpent daw po o ang ahas daw po ay hindi siya kabilang sa mga wild animals. Sa katunayan po, yung pong ahas ay hindi ganyan ang kanyang itsura noon. Nung siya ay kinurse ng Diyos, siya po ay hindi ganyan ng itsura dahil siya ay, alam natin, hindi siya gumagapang. Kasi nung kinurse siya, doon lang siya gumapang eh. At ang paniwala po ng mga rabbi, ng mga Hebrew sages, yung mga matatalinong ang mga Hudyo noon, na merong iba ang forma ng serpent, hindi ganyan na mahabang gumagapang. Siya po ay sa kanila pong pagkaintindi itong serpent na ito ay maganda ang itsura niya, hindi siya nakakatakot at maganda ang kanyang ang itsura niya. So ngayon, ang ginawa po ni Satan, ang ginawa ni Satan ay, kasi may mga tanong ho eh, ito bang ahas na ito ay pinoses ni Satan at siya ay nagsalita? Kasi si Satan po is, spirit siya, no? And si Satan po ay, pwede niyang i-counterfeit kasi kahit ano eh. So para maging visible siya,
kay Adam and Eve ay nag-itsura siyang serpent. Now, kung ang itsura ng serpent na ito ay nakakatakot, then maaaring hindi daw po in-entertain ito ni Eva. Maaaring hindi rin in-entertain ito ni Adan. So, sa kanila pong sa kanilang pagkaintindi, itong mga Hebrew rabbi na ito, itong serpent na ito ay maganda ang itsura, at dahil siya ay hindi kabilang sa mga wild or domestic animal category, itong serpent na ito ay nakakapagsalita. Nakakapagsalita siya. Nakakausap ni Eva at ni Adan. So kaya hindi nagkaroon ng anumang pag-aalinlangan si Eva at si Adan na kausapin. Ngayon, ang ginawa daw po nitong si Satan ay nag-counterfeit niya yung itsura nitong serpent na ito para maging visible siya at makausap niya si Eva at si Adan. In particular, si Eva. At dito rin po ay pinaniniwalaan din ng mga Hebrew sages na ito rin ay isang pagpapatunay ng si Satan ay minimimik niya lagi ang Diyos. No? Kinokopya niya lagi ang Diyos. Kaya dito ay kumbaga siya ay pinatunayan niya that he can even counterfeit life by showing himself like a serpent and conversing with Adam and Eve. Now, kung natatandaan niyo po doon sa ating mga naunang sa introduction sa first 2 chapters natin, I mentioned po na yung nangyayari dito sa lupa ay meron itong counterpart sa langit. Now, ito pong garden, if you still remember last Sunday, I mentioned to you na itong garden is a picture of heaven. So ito po ay kaparallel ng heaven. Now, tingnan natin ano ho ba ang nangyari doon sa langit. Ito bang si Satan, saan ba siya galing? Si Satan po ay galing siya sa langit. He was kicked out from heaven when he rebelled against God. And sa kalangitan po ay si Satan na tinawag siyang Lucifer, no? Na siya ang pinakamagandang nilikha ng Diyos doon sa kalangitan. Of course, ang pinakamaganda ang Diyos. Second to God is itong si Lucifer. At ito pong pangalang Lucifer, mga kapatid, kung inyo pong susubaybayan ito, mababasa nyo na lang yung word na Lucifer doon po sa mga old Bibles. Yung mga Bibles ngayon, wala na kayong mababasang Lucifer. No? Kasi po ang Lucifer, yaan po ay Latin word noong English word na morning star, no? Yung morning star. So kaya ang sabi po ng mga Hebrew sages na ito, kaya inalis nila yung pangalang Lucifer na yan at hindi na daw ho sinama yan sa mga Bible dahil kung tutusin si Satan ay dapat walang proper name. So, kaya kapag inilagay mo yung Lucifer na pangalan niya, yun ay nagiging proper name. Which is wala siyang proper name kasi siya ay, ang ibig sabihin ng Lucifer, dahil yun ay Latin word, nung English word na morning star, no, na itin-translate din sa Greek, dapat wala siyang proper name. Itong si Satan. So, ano nangyari? Balik ko tayo dun sa langit. Si Satan or si Lucifer, actually hindi nga daw ho pwede siyang tawaging angel kasi wala rin siya sa kategorya ng angel, no? Siya ay may iba siyang kategory. Kaya yung mga katulad doon ng seraphim and cherubim, hindi daw ho mga anghel yon. Yun ang kategorya nila. At mas makapangyarihan sila kaysa sa mga anghel. And then itong si Satan, being the most beautiful of God's creation in heaven, he doesn't belong to the category of angels, nor dun sa category ng cherubim and seraphim. Meron siyang ibang kategorya.
And because of his beauty, siya ay nagrebelde sa Diyos. At ang sabi niya, I will rise above the stars of God. No? Gusto niyang lampasan ang Diyos. And dahil doon, saan mo siya dinala? Tinapon siya ng Diyos. Saan po? Dito sa earth. No? Tinapon siya ng Diyos. Kumbaga, from heaven, he was kicked out papunta dito sa earth. Now, tingnan natin dito sa earth naman. Yung picture ng heaven is the garden. No? Yung garden ang picture ng heaven. The physical picture of heaven is the garden. And alalahanin natin na itong serpent na ito was allowed inside the garden. Yung pong garden na yon is holy. Yun ay nasa land of Eden. And then inilagay siya dun sa eastern part ng land of Eden. And then dun niya inilagay si Adan at tsaka si Eva. Alalahanin din natin na si Adan ay nilikha ng Diyos outside of the garden, and then God placed him in the garden. And the serpent was allowed by God inside the garden. The serpent was allowed by God inside the holy place. It is like in heaven, Satan was allowed in heaven. Satan or Lucifer was allowed in heaven. And so, ito po yung senaryo, nandoon si Satan. Nandoon sa holy place, nandoon sa garden. Now, ang hirap pong unawain talaga sa isip natin kung paanong in a holy place ay meron pong nandoon si Satan. So mamaya sundan niyo po ako dahil marami pa tayong matutuklasan dito sa ating pag-aaral na hindi ho natin masyadong pinapansin ito kasi parang naging common na sa atin ang Genesis chapter 1, 2, 3, no? Especially at madalas na nating nababasa. So stay with me please, no? Now, ito yung binabanggit ko po sa inyo na tinatawag nating reality of duality, which means what is happening here on earth in the physical realm ay meron po itong counterpart na spiritual realm, which is in heaven. Katulad na nga ho ng in-illustrate ko, one typical example is what happened in heaven when Satan was kicked out. It happened also in the garden when Adam and Eve were kicked out from the garden. No? So, yun po. Now, pansinin natin yung verse 3 ng Genesis chapter 3. The serpent says to Haba, si Eva, no? Sabi niya, it is not true that you will surely die. Basahin ko lang ho, no? Sabi niya rito, he said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? So, patanong no? Nagtanong po si Satan. And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it lest you die. So, but the serpent said to the woman in verse 4, no, you will not surely die. So ano pong sinasabi dito ng serpent? Which is ngayon po si Satan na ito, no? Ano sinasabi ni Satan kay Adam and Eve? Na ang Diyos ay sinungaling. Kasi sabi niya, it is not true that you will surely die. Hindi totoo yun. So nagsisinungaling ang Diyos mo. Yun po yung implication nun na ang Diyos ay sinungaling. Yun ang sinasabi niya kay Eva at kay Adan. Now, basahin ko lang ho itong Luke chapter punta lang ho tayo sandali sa Luke at medyo nalampasan ko ito. In Luke chapter 10 in verse 18 to 19, no? Sabi po dito, and he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. So,
here is a verse in the Bible that proves to us that Satan was kicked out from heaven and he was now here on earth. Also in Isaiah po, in verse 14 to 12, or rather chapter 14 verse 12 in Isaiah, in verse 12, sabi po dito, "How you are fallen from heaven, O day star, son of dawn. How you are cut down to the ground, you who laid the nations low." So these verses of scriptures in Luke and in Isaiah prove to us that Satan was cast down to earth, no? And then later he was cast out of the garden to crawl in the dust. Okay? Now, ito pong event na ito, madalas sa ating pagkaunawa, ay ito yung tinatawag nating the fall of man. No? Or sometimes we call it the fall from grace. Or sometimes we just call it the fall. Pagka nadinig natin the fall, alam na natin na ito ay sa, ito ay yung Genesis chapter 3, yung pagkakasalanan ng tao. Now, ito pong pagkakasala ni Eva at ni Adan na ito ay magkaiba ang pananaw natin sa pananaw ng mga Hudyo. No, sa pananaw po natin, nung si Eva at si Adan ay nagkasala, no? Ang kasalanan ay pumasok, no? At tayo po ay nakasama doon, no? Lahat ng tao, for that matter, ay lahat makasalanan na. At ang kasalanan ay naging bahagi na ng tao. Lahat tayo ay naging makasalanan. Dahil po doon sa pagkakasala ni Eva at ni Adan. At dahil po dito, ang pananaw po natin na tayo mga Gentile believers ay kailangan natin ng Savior. No? At ang salvation natin ay individual. Kailangan tayo ay maligtas isa-isa. Hindi pwedeng ligtas na yung tatay, ay ligtas na yung buong pamilya. Kundi lahat ay kailangan na sila ay magkaroon ng individual relationship sa Diyos. So, dahil ang pagtingin nga natin, nung nagkasala si Eva at si Adan, ang kasalanan ay pumasok na sa atin at naging bahagi na ng buhay natin. Naging nature na natin pagiging kasalanan. That's why we need Savior, no? So, ngunit ang Judaism po, ang mga Hudyo, ay iba ang pagtingin nila doon nung nagkasala si Eva at si Adan. Nung nagkasala po si Eva at si Adan, ang tingin po nila doon yun ay liberation, no? Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, nagkaroon na bigla ng choice. Naging available na bigla yung choice sa tao. Kasi nung hindi pa sila nagkakasala, lahat ay perfect. Sa madalit salita, para lang robot sila Adan at si Eva na lahat mabuti, walang masama eh. So lahat lang mabuti ginagawa nila. No? Kaya daw nung nagkasala si Eva at si Adan, ang tao ay na-liberate according sa mga Hudyo. Na-liberate ang tao at nagkaroon sila ng choice. Naging available na yung choice, no? So, ngayon bigla sila nagkaroon ng kakayahan na pumili na mahalin at sundin ang Diyos or hindi mahalin at hindi sundin ang Diyos. And ngayon nagkaroon na sila ng pagkakataon na paano sila maliligtas. So in the eyes and in the understanding of the Jews, yung fall of man, ito po ay naging liberation sa kanila. Nagkaroon sila ng kalayaang pumili. No? At dahil dito sa pananaw na ito, ang nakita po ng mga Hudyo na itong ang salvation is not an individual issue. Sa atin po, ang salvation is an individual issue. No? Dapat maborn
again, individually ho tayo, hindi yung isang isang nasyon. But sila po, ang paniwala nila, salvation is a national issue. This is not about a personal restoration to God. Tayo po, we look at it as a personal restoration sa Panginoon, yung salvation. That's why we need a Savior. Now sa kanila, dahil national issue ito, kailangan din nila ng Savior. Pero ang Savior na na iniintay nila ay Savior na tao na galing sa lahi ni David. No, yun ang kanilang Savior. At ang ililigtas nito is the whole nation of Israel, silang mga Hudyo, dahil nga naniniwala sila na sila ay dahil pinili sila ng Diyos, sila ang dapat mag-dominate sa buong mundo. Yung kanilang kultura, yun ang dapat mag-dominate sa buong mundo. No? So kaya ang para sa mga Hudyo, dahil doon sa kanilang pananaw na yun, sa pagkakasala ni Eva at ni Adan, at nagkaroon sila ng choices, and ang salvation sa kanila is pangkalahatan, pambuong bansa. Kaya naniniwala sila na walang Hudyong mapupunta sa impyerno. No, walang Hudyong mapupunta sa impyerno. Lahat ng Hudyo ay mapupunta sa langit dahil ililigtas sila ng Diyos, silang lahat. It's a national issue. Okay? Now, in verse 8, basahin natin, balik tayo doon sa sa Revelation chapter 3, Genesis chapter 3. Ako po'y nalilito na dahil minsan nasa Revelation tayo. Genesis chapter 3. Ang sabi po sa verse 8, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Now, ang question po is, was God actually physically walking in the garden? Talaga bang naglalakad ang Diyos doon sa garden? Ang Diyos ba ay meron siyang human characteristic na kaya pwede siyang tumalon katulad ng tao, enjoy, pwede rin siyang lumuha na katulad ng tao, pwede rin ba siyang humawak ng espada at mag-swing nito? So, ang Diyos ba ay merong human characteristic na kumbaga po ay ini-imagine ba natin na habang naglalakad si Eva at si Adan, katabi nila ang Diyos at naglalakad din physically? Now, among the Christian evangelicals po, they believe na whenever this kind of description is mentioned in the Bible, they generally think of Jesus, no, as a physical manifestation of God. Dahil nga, siyempre, iniisip nila, dahil si Jesus Christ po ay naging tao, no? Kaya, iniisip nila mayroong physical characteristic ang Diyos eh. But let us not forget, God is a spirit. No? God is a spirit. Now, meron pong isang, Hebrew scholar, ito po'y Hudyo na scholar po na kinilala during the 12th century AD. At ito po is si Maimonides, ang kanyang pangalan. Siya po ay nagsabi ng ganito, then all words connected to this in the Torah and in the prophets are figures of speech. So kaya daw po, pag sinabi mong God, doon po sa binasa natin sa verse 8, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden, it is a figure of speech. No, sabi po yan ni Maimonides, isang Hudyo na scholar, at ang sabi niya, pagdating po sa pag ang Diyos ay dinidescribe na parang isang tao, then we have to take it as a figure of speech. Bakit daw po yun? Sabi niya, the sages of old said that the Torah is praised in our terms. Otherwise, hindi daw po natin maiintindihan ang Diyos kung hindi siya magre-relate sa atin sa pamamagitan nung naiintindihan natin. Kasi pag hindi in our terms, nag-relate ang Diyos sa atin, hindi natin siya maiintindihan. So, kaya yun po ay sabi niya, ito daw po ay mga figures of speech, no?
And these praises are in line with the level of understanding of people who can only comprehend physical existence. Dahil tayo pong tao ay limited lang sa physical eh. Kaya ang maiintindihan lang ho natin ay yung physical. Kaya paanong ang isang Diyos, no, na makapangyarihan sa lahat, na ubod ng layo sa atin kung tutuusin, dahil siya ay Diyos, paano natin siya maiintindihan kung hindi siya mangungusap sa atin in the way that we can understand Him? And since tayo pong tao is limited in the physical, and so the Lord will speak to us and relate to us in the physical sense. And remember, God is not a man. He is a spirit. Kung natatandaan niyo po si Nicodemus nung kinausap ng Panginoong Jesucristo during the night, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, you must be born again. Si Nicodemus po, being the chief of the Pharisees and someone who is so brilliant, hindi niya naintindihan yon. No? Hindi niya naintindihan yon. Now, kaya ang Panginoong Jesucristo po ay nag-relate sa kanya in the physical sense. Kaya ang ano ni Nicodemus is, kailangan ba akong bumalik sa sinapupunan ng nanay ko para ipanganak muli ako? No? So, kaya ganun no tayo limited tayong mga tao. So kaya ang Diyos pag sinabing the Lord God is walking in the garden, it is something it is a figure of speech, which means hindi po physical na nakatayo ang Diyos, may dalawang paa, may dalawang kamay, may ulo, may at naglalakad siya kasama at katabi si Adan at si Eva. But it is a figure of speech. Now, maging ang bakit ito nare-relate ng tao na kapag ganito ay si Jesus Christ yung tinutukoy. Kasi po si Jesus Christ ay naging tao kasi, and He was a specific man. He was born to a specific woman in a specific time. But let us remember, He was 100% God and 100% man. Siya po ay hindi 50 na Diyos, 50 na tao, no? Hindi siya 50% Diyos, 50% na tao. O kaya naman minsan siya ay tao, minsan siya ay Diyos. Siya po ay 100% God at 100% man. Now, in our limited understanding, this is something really mysterious to us. No, hindi ho natin talaga maunawaan ito. But let me tell you something, mga kapatid, because it is written in the Bible, it is written in the Word of God, then I believe it is true. No? Now, but I cannot fully explain po kung paano nangyayari yan. But I believe it is true because it is in the Scripture, because God said it so. Now, interesting enough, ito pong mga Hebrew sages na ito, itong mga rabbi na ito, ay they connected yung pong mga salita ni King Solomon, no? Regarding doon po sa eating the forbidden fruit, no? In Ecclesiastes 1:18, ang sabi po, because in much wisdom there is much grief, and increasing knowledge results in increasing pain. Now, ito pong si Eva, no, nang kinakausap siya nung serpent, ay nandun sila sa puno. At yung pong punong ito ay naging kaakit-akit kay Eva. Kailan lang ho pinag-uusapan namin mag-asawa. Ano kaya ang naka-attract dito kay Eva? No? Bakit? Ano ba ang meron doon sa puno na yon? Well, si Eva po, or Hava in Hebrew, ay sabi po ng mga Hebrew sages, ng mga rabbi, tatlong bagay ito po ang naka-attract kay Eva doon sa tree. At unang-una po, yung pong tree ay yung kanyang bunga ay delicious, no? Kumbaga, masarap kainin yung bunga niya. At pangalawa po, yung puno mismo ay maganda. So na-attract siya sa ganda ng puno,
at na-attract siya na masarap kainin yung bunga nito. Pero ang pinaka-major na naka-attract daw po kay Eva dito ay nakita niya na yung puno ay magiging source ng wisdom. Magiging source ng wisdom. So kaya po si Hava, si Eve, si Eva ay gusto niyang maka-acquire ng knowledge. No? Kaya nga nasabi ni King Solomon, nasabi po doon sa Ecclesiastes 1:18, because in much wisdom there is much grief, and increasing knowledge result in increasing pain. So yung ninanais ni Eva na knowledge na yon, nagdulot ng pain. No? Nag-result ito ng grief. So yung inakala niyang mag-i-increase ang knowledge niya ay makabubuti para sa kanya, ito po ay nag-increase lang ng kanyang pighati. Ito ay nag-increase lang ng kanyang pain. And kahit naman ho ngayon, obserbahan ho natin, sa paglago ng knowledge, tingnan ho natin ang ating mga buhay, ang buhay ng sangkatauhan. Na-improve ba talaga ang buhay ng sangkatauhan? Nakita ho natin na lumala ng lumala. No? Siguro yung mga infrastructure na modernized, nagkaroon tayo ng internet katulad nito, nagkaroon ng computers, nagkaroon ng lumilipad na eroplano, nagkaroon ng barkong nakalutang sa dagat, and all these mga sophisticated things na ito, nagkaroon ng pero pag-usapan ho natin yung talagang buhay. Doon ba sa pag-increase ng knowledge ay gumanda ang totoong buhay ng tao? Well, nakita ho natin hindi eh. Yung sa pag-increase ng knowledge, tama yung sinabi ni Ecclesiastes no? Sinabi ni Solomon, tama eh. In the increase of knowledge, it will only result in the increase of pain. And there is much grief, no, in the increase of knowledge. So, pero yun ang hinangad ni Eva, na siya ay magkaroon ng knowledge. Kaya siya na-attract dun sa tree na yon. Now, according din ho dito sa mga yung tinatawag kong Midrash Rabbah, yung pong Midrash Rabbah ay ang ibig sabihin ho niyan ay ancient Jewish commentary. According sa mga ancient Jewish commentary, na ito po ay isinulat ng mga Hebrew sages or yung mga matatalinong mga Hudyo, ay ang ginawa daw po ni Eva ay dinistort niya yung instruction ng Diyos. No? Dinistort niya yung instruction ng Diyos. Kaya mga kapatid, mapapansin natin, ang lagi ho nating sinasabi, ang naging pagkakasala ni Eva ay disobedience. Hindi ho ba? Ang pagkakasala ni Eva at ni Adan ay disobedience. Pero kung babasahin ho nating maigi yung scriptures, makikita ho natin na hindi disobedience ang unang naging kasalanan nila. Ang unang naging kasalanan po ni Eva at ni Adan ay ang pagsisinungaling. No? Ang unang naging kasalanan ho nila ay nagsinungaling sila. Nagsinungaling si Eva. Kanino siya nagsinungaling? Nagsinungaling ho siya kay Satan. Nagsinungaling siya dun sa serpent. Pero sa kanyang pagkakasala, sa kanyang pagsisinungaling, ang ginawa niya, dinistort niya yung instruction ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Eva, binago niya yung instruction ng Diyos. Hindi yung eksaktong instruction ng Diyos ang sinabi niya kay Satan. Kaya't kung titingnan ho natin, si Eva ay nagsinungaling kay Satan by distorting the instruction of God sa kanila. Ano ang ginawa ho nila? Dinagdagan, no? Adam or Hava, maaring, kasi pwede hong si Adan yun eh. Pwedeng si Adan, kasi ang commandment to ibinigay kay Adan eh. Wala pa si Eva nun eh. Kaya pwedeng si Adan, sinabi niya kay Eva, wag mong kakainin yan at wag mong hihipuin. No, pwedeng si Adan ho yun eh. Or pwede rin naman, ang sinabi ni Adan, wag mong kakainin yan. No? Pero nung pagdating na kay Eva, dinuktungan niya na nung kinakausap na siya ni Satan. At sinabi niyang,
Sinabi ng Diyos, hindi namin pwedeng kainin at hindi namin pwedeng hipuin. No? So, possible ho, si Adan o si Eva ang may nadagdag eh. Sabi po sa Genesis chapter 2 verses 16 to 17, "But from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it, you shall surely die." In verse 3 of chapter 3 ng Genesis, Haba says to serpent, "But from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, you shall not eat from it or touch it, lest you die." O hindi ho ba? May dagdag na eh. May dagdag na si Eva. Maaring yung dagdag na yon nanggaling kay Adan, o maaring yung dagdag na yon ay sa kanya nanggaling. Hindi natin alam kung kanino, no? Kaya sabi po sa Proverbs, in verse 6 ng chapter 30, "Do not add to his words." Meaning, do not add to God's words, "lest he reprove you or rebuke you, and you will be proved a liar." So, kaya po nung pagkatanong ni Satan, ay pinagbabawal ba yan? No? Nung nadinig ni Satan ngayon na ang sinabi ni Eva ay ang sabi ng Diyos, hindi namin pwedeng kainin at hindi pwedeng hipuin, then huli na ni Satan. Huli na ni Satan si Eva dahil dinistort na ni Eva ang instruction ng Diyos sa kanya. So ano po ang lesson natin dito mga kapatid? Never ever distort God's instructions. Let us stay to the Word of God. Kaya mahalaga ho yung pinag-aaralan natin na naiintindihan natin, dahil kung hindi natin siya naiintindihan ng tama, hindi natin siya masusunod ng tama. Kaya yun ang kahalagahan po na talagang inaaral natin ang salita ng Diyos sa tamang paraan para tama nating masunod ito. Now, let's move. Mamaya po, babalikan ko yun. Mamaya. No? Stay with me. Diyan lang ho kayo. Huwag muna kayo manananghalian. Ha? Wala muna magluluto. Wala muna magpiprito ng galunggong. At may maganda hong portion ito sa bandang dulo. Babalikan ko yun mamaya. Talon muna tayo sa verse 15. Sa verse 15 po, ang sabi dito, nung nagkasala na si Eva at si Adan, no? Nang kinurse na ng Diyos si serpent, kinurse niya na. Ang sabi ng Diyos sa Genesis 3:15, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So, yan po yung Genesis chapter 3 verse 15. Now, para po sa atin, sa mga panahon natin, naiintindihan na natin ito. No? Naiintindihan na natin ito. Kasi po, nangyari na eh. Na ito ay ipinakita na sa atin. Kumbaga, sa Genesis chapter 3 verse 15, ipinasilip na ng Diyos kung paano niya muling ire-reconcile ang tao sa Kanya. At ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At yan po ay alam na natin, kaya hindi na natin problema ang Genesis chapter 3, verse 15. Nauunawaan natin siya. Pero imagine niyo po, kung ano ang dating nito nung panahon ni Noah. Ano ang dating nito nung panahon po ni David. Ito pong mga talatang ito ay maaaring this is prophetic in nature, pero it is so vague. Meaning, it is not so clear para sa kanila nung panahon na yon. Di ba? Pero sa atin ho ngayon, maliwanag na yan. Kung anong ibig sabihin ng verse 15. At ang ibig sabihin niyan, ipapadala ng Panginoong Diyos ang Panginoong Hesukristo para ang Panginoong Hesukristo ang tumubos sa sangkatauhan at siya ay mapapako sa krus, mamamatay, at siya ay muli mabubuhay at kanyang tatalunin, no, si Satan. So alam na natin yun. Pero during the time of Noah and Abraham and David and Solomon, this is something confusing para sa kanila, para maintindihan nila yan. So, ito po ay, as I have said, difficult to see as a messianic prophecy before Christ came. No? Now, ang tao po ay
kumbaga nature ho natin na naniniwala lang tayo kapag kapag nangyari na. Pero sa kadalasan ay hindi tayo naniniwala. Kaya maging sila man noon, ganun din. Hindi sila basta-basta naniniwala. Minsan naniniwala sila pag nangyari na. Example, yung panahon ni Noah. Ayaw maniwala ng mga taong merong flood. No? Ayaw maniwala ng mga tao, and then naniwala lang is nung tapos na, nangyari na. Well, maisingit ko lang po mga kapatid, kasama dito, alam niyo po, maraming tao, maraming Kristiyano ang binabaliwala po ang nangyayari sa Israel. Kumbaga ang katwiran ho natin ay, ano ba pakialam po sa Israel, ako'y Pilipino, ang dami-dami ng intindihin dito sa Pilipinas, iintindihin ko pa ang Israel. Pero alam niyo po, inihayag na ho sa atin sa Biblia na ang Israel ay mabubuo ulit bilang nation. At pag nabuo sila bilang nation, ito ay palatandaan na po na nasa last days na tayo. No? Nasa talagang huling araw na tayo. Nasa end times na tayo. Now, hindi lang ho yung nation of Israel ang mabubuo, kundi yung pong mismong Jerusalem ay mababalik sa Hudyo. Well, I've been mentioning this for several hundred times already na yung nation of Israel po became a nation again in 1948 of May. No? Nung AD 70, sila po ay na-disperse, sila ay nagkawatak-watak in AD 70. And 2,000 years after, sila po ay nakabalik as a nation in 1948 of May. And in 1967 during the Six-Day War, ay nakuhang muli ng mga Hudyo ang Jerusalem. Napasa kanila ulit ang Jerusalem. This has been prophesied in the scriptures. Dadaanan po natin yan. This has been prophesied in the scriptures, and people don't give they don't give a time para intindihin yon. Ngayon kung susubaybayan ninyo, ang later lang, ito nung panahon ni Trump, ang Jerusalem ay dineclare as the capital of Israel. No? At inilipat ng Amerikano yung kanilang yung kanilang anong tawag doon? Anyway, yung station po nila, yung kanilang embassy. No? So, at ngayon pinag-uusapan na yung buong Ephraim, no? At yung buong Judea, yung buong Samaria, yun po ay i-annex na nila, magkakaroon na ng total sovereignty ang Israel doon sa Judea and Samaria. This is what is happening And now, yung pong Jordan is getting involved, Russia is now getting involved. And then Lebanon is getting involved again, and all other Arab nations are getting involved, at nagiging sentro na naman po ang Israel, ang Jerusalem in particular. So ito po ay sinabi na sa atin, pero baliwala lang sa atin, no? Baliwala lang sa atin, baliwala sa mga tao yan. But we have been forewarned, mga kapatid, no? We have been forewarned already na ang Israel ay magiging magiging sentro ng mga pangyayari sa buong mundo. Okay? So, now, naisingit ko lang yun para, kasi ganito nangyari sa kanila nung mga panahon nila hindi nila pinapansin. Ang Diyos nagpadala ng mga propeta, hindi nila pinapansin. Ang Diyos nagpadala ng mga mangangaral, pinatay pa nila, hindi nila pinapansin. So, nung nangyari na, doon lang nila nakita na totoo pala ang sinasabi ng Diyos. Okay? Now, verse 24. Ito, very exciting ito, verse 24. Sabi sa verse 24, He drove out the man, and at the east of the Garden of Eden, He placed the cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. So, ano nangyari? Nung si Adan at si Eva ay nagkasala,
namulat sila na sila yung mga hubad. Nung hindi pa sila nagkakasala, wala naman silang consciousness na sila ay naked, na sila ay hubot-hubad. Pero nung nagkasala na sila po ay nagkaroon ng consciousness na sila ay hubad. So anong ginawa ho nila? Kumuha sila ng halaman, yung dahon, at yun ang ginawa nilang pantakip sa kanilang mga private part, no? Biglang nagkaroon sila ng nahiya sila sa isa't isa at nagtakip sila. Now, pero nung dumating ho ang Diyos at binisita sila at nakita po yon, ano po ang ginawa ng Panginoon? No? Ginawan sila ng damit. So ibig sabihin, no, hindi acceptable sa Diyos yung ginawa nilang covering, yung ginawa nilang pantakip. Hindi acceptable yon sa Diyos. Ang Diyos ay nilagyan sila ng animal skin. And saan mo kumuha ng animal skin ang Diyos? Remember, doon nung nasa garden po sila, ang permissible food ni Eva at ni Adan ay mga plants. Hindi po permissible ang animals. Sa madalit salita, nung time ni Eva at ni Adan, hindi ho pinapatay ang mga hayop. At dahil ang pagkain nila ay mga plants, prutas, vegetables, yun ang pagkain nila doon sa garden. So, madaling salita, saan kumuha ang Diyos ng animal skin? Well, ibig sabihin no, merong pinatay na animal. Merong animal na sinacrifice para makuha yung kanyang skin at maging covering ni Eva at ni Adan. No? So, hindi naman ho yun na hayop na namatay dahil sa katandaan, kundi nagkaroon po ng animal sacrifice and it was first performed by God. So here we can see a beautiful lesson that man cannot create his own covering for sin. Hindi po natin kahit kailan pwedeng takpan sa sarili nating kaparaanan ang ating mga nagawang kasalanan. Ang Diyos lang ang pwedeng magtakip niyan. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa ng paraan para mapatawad, matakpan ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya ang ginawa ho ng Diyos dito, yung kanyang mismong nilikha, no, yung hayop na nilikha niya. Alam niyo ba na yung mga nilikhang hayop ng Diyos na yon ay ito ay finorm niya. Kung paano niya pinorm yung tao, ganun niya rin finorm yung mga hayop No? He formed it from the ground. So mula rin din po sa alabok yung mga hayop finorm ng Diyos at tapos binigyan niya ng buhay. And then yung hayop na yon na binigyan niya ng buhay, ang ginawa ng Diyos, pinatay niya yung isang innocent na animal. Walang kinalaman doon sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Ay kailangan niyang patayin at kailangan niyang isacrifice. Dahil ang tao ay hindi niya kayang takpan ng sa sarili niyang paraan ang kanyang mga kasalanan. Kaya kailangan niyang umasa sa Diyos. So, there was an innocent animal na nagbayad noong kasalanan ni Eva at ni Adan. At yung kanyang skin, yun ang ipinantakip ng Diyos kay Eva at kay Adan upang makoveran yung kanilang nakedness. Ano ba ang nakedness sa Bible? When nakedness is mentioned in the Bible, it is sin. So kaya po yung animal skin na yon ay naging cover yon sa nakedness ni Eva at ni Adan o sa kanilang kasalanan. No? God sacrificed His much loved living creatures to have a relationship with man. Okay? Now, ito po ang magandang tanong mga kapatid. Noong pong nagsinungaling si Eva at si Adan, noong pong dinistort ni Eva ang instruction ng Diyos o ni Adan ang instruction ng Diyos, tandaan niyo po, hindi pa ho nila kinakain yung prutas. Hindi pa ho nila dinidisobey ang Diyos doon. Hindi ho ba? Hindi pa nila kinakain. Sa madalit salita, kung tutusin, hindi pa sila nagkakasala. Pero, saan ho nang galing yung kaisipan nila na i-distort
yung instruction ng Diyos? Paano sila nagkaroon ng idea na magsinungaling? Paano sila nagkaroon ng idea na dagdagan ang salita ng Diyos? Saan nanggaling yun? Saan nanggaling? So, hindi pa sila nagkakasala noon. Well, ang sabi ho ng mga Hebrew sages, ng mga rabbi, ang sabi po sa Midrash Rabbah, yung pong ancient Jewish commentary, ang tao daw po nung nilikha ng Diyos ay meron na siyang tinatawag na Yetzer Hatov at meron siyang Yetzer Hara. Na ang ibig sabihin po ng Yetzer Hatov ay meron na siyang good inclination. At yung ibig sabihin po ng Yetzer Hara, siya ay meron ng evil inclination. Kaya yung tao daw po nung nilikha ng Diyos ay meron na siyang good inclination at meron na siyang evil inclination. Kaya nung si Eva ay nagdagdag dun sa instruction ng Diyos at siya ay nagsinungaling kay Satanas, no? Well, inilabas lang daw po, minanifest lang ni Eva yung kanyang evil inclination na nasa kanya na yon. Kaya kahit hindi pa siya nagkakasala, hindi pa siya kumakain ng prutas, ay meron na siyang evil inclination. At yung evil inclination na yon ang nagbigay sa kanya ng idea para magsinungaling kay Satan, para dagdagan at i-distort ang instruction ng Diyos. No? Now, the question is, was evil part of creation? Ang hirap pong isipin nito mga kapatid, no? Na kaparte ng creation ng Diyos ang evil. Dahil ang isip po natin, ang Diyos gagawa ng evil. Parang ang hirap po talagang i-comprehend ng isip natin. Hindi natin ma-comprehend yun. Well, kung papansinin ho natin, nang ang Diyos ay naglagay ng garden doon sa land of Eden in the eastern part, in the middle of that garden ay naglagay ang Diyos ng dalawang puno. No? Yung isa po is the tree of life. Yung isa po is the tree of the knowledge of good and evil. So parang pag tinignan nyo, yung evil po is part of creation. At maaaring totoo po yung sinasabi ng mga Hebrew sages na ito, itong mga rabbi na ito, na ang tao ay nung nilikha siya, meron na siyang good inclination at meron din siyang evil inclination. Kaya nga si Eva po, no, nung makita niya yung puno, it is desirable to eat at nakita niya na magbibigay ng knowledge sa kanya, meron na siyang ganun, may inclination na siya. No? Na nakita niya, it will give her more knowledge. It will give her more knowledge. Kaya hinangad niya. No? Kaya noon, tinatanong natin, paano ang ganda na ng lugar nila? Perfect. Provided lahat. Nasa garden sila, which is the picture of heaven. So in effect, sila po ay parang nasa physical heaven. Hindi sa spiritual heaven, kundi nasa physical heaven. And yet, naghangad pa rin ng ganoon. And then tapos si Satan, nasa loob pa noong garden. Di ba? So, mukhang tama yung sinasabi ng mga Hebrew sages na ang tao ng nilikha ng Diyos ay meron na siyang Yetzer Hatov at meron na siyang Yetzer Hara. Dahil paano natin didesisyonan kung saan kumuha ng ganung idea si Eva? No? Saan kumuha ng ganoong idea si Eva at si Adam? So kaya po, yung pre-existence ng evil is not so cut and dried. Meaning, we cannot take it for granted. Yung pre-existence. So kaya bago pa bago pa nag-exist yung garden doon, bago pa nag-exist si Eva at si Adan, bago pa nag-exist ang lahat, meron na pong existence ng evil. Saan ang galing ho yun? Nako, bago sumakit ang ulo natin dyan mga kapatid, ay
paniwalaan na lang natin na ganyang ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. But these are of course explanations coming from the Hebrew sages, coming from the Midnas Rabbah, no? Yung pong ancient Jewish commentary, which was given by the intelligent, bright na mga rabbi. Okay? So, now, dahil po dito, mga kapatid, anong ginawa ng Diyos? In-expel niya sa garden si Eva at si Adan, no? They were both physically and spiritually separated from God. They were expelled from the garden. And then, when they were expelled from the garden, hindi lang sila in-expel sa garden. Ang in-expel si Satan din. At si Satan, at ang sabi nga po ng mga Hebrew sages, naniniwala sila na hindi talagang ganyan ang itsura ng serpent originally. Hindi siya ganyan na mahaba at gumagapang na nakakatakot ang itsura. Iba daw po, no? Sa kanilang paniwala, iba ang itsura. Siya ay maganda, siya ay nagsasalita. Kaya among the animals doon, siya yung ginaya ni Satan. No? Siya yung ginaya ni Satan. So, anong ginawa ng Diyos nung in-expel niya na yung mag-asawa? Ang ginawa ho ng Diyos, nagpadala ng anghel, no? At pinagwardyahan na po yung garden. At saan po ginwardyahan? Doon po sa east, no? Doon sa entrance sa east. Okay? Ano po ibig sabihin noon? 'Di ba? Tatandaan niyo po, binanggit ko sa inyo na babantayan natin itong salitang east na ito. Dahil all throughout sa pag-aaral natin, makikita ho natin ang significance niyan. No? Kasi whenever the Lord God will show His glory, He is always coming from the east. When the Garden of Eden was placed, no, it was put in the east of the land of Eden. And meron po palang gate na nandoon sa east ang access. At ito yung sinaraduhan ng anghel. At dahil hindi na sila makakapasok. So nandoon ang gate sa east, no, sa yung east, yung entrance ay nasa east. So God cannot allow uncleanness and sin near His holiness, mga kapatid. So hanggang dito na lang muna po tayo titigil at ipagpapatuloy natin ang pag-aaral natin sa Genesis chapter 4. Pero binigyan ko po kayo ng maraming palaisipan at hindi lang ho kayo, pati ho ako, tayo ay nagkaroon ng maraming palaisipan doon po sa ating pinag-aralan ngayon. Pagbulay-bulayan niyo pong maigi yun, mga kapatid, at mas magiging interesting pa ang ating mga susunod na pag-aaral, no? Pagdating ho doon sa especially doon sa chapter 6 po, ay tatalakayin natin yung tungkol doon sa good and evil, no? Natitingnan ho natin 'yan. So, dito na lang po dito, my time is up, and I hope that you have learned something from what we have studied this morning in Genesis chapter 3. And next Sunday, we will talk about Genesis chapter 4.